iyo at ulitin natin to God in the glory. Check mo lagi kasi Call to worship. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Siya ay pumili ng lugar ng awit at ating pagkulihan ng kahanan ng kawan niya dapat sa salita. Sa lupain nila ay mayroong tagutog na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahon sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa mga ay may sumunod tulad ng nagiging pinagdala ng parang sisi. Lahat ng nangyari sa sunod kay Yahweh dapat magsaya. Tayong lahat, ginawa niya ito upang ang tutuloy kanilang mahalin. Yaong utusan, ang utos ni Yahweh ay kanilang sundin. Purihin si Yahweh. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa isang mundo, binigyan kami ng mga biyaya sa araw-araw na nagdaan. Kami po ay nagpapasalamat din sa pagdadala sa amin na ligtas sa iyong bahay sa bahay. Nawa, Panginoon, ikaw po ang mamuna at gumabay sa bawat isa sa umaga nito. Nawa po sa aming praise and worship team, sa choir, at sa mensahe na ihatid po sa aming video, at ikaw po nawa ang may taas at aming kapapurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Good morning, everyone! Palapakan natin ang Panginoon. Sino sa inyo ng mga nakaraang linggo ay walang tubig sa gripo?
Meron tayong tubig. Nang buksan ko. May kulay. Pero ang ulan ay galing sa Diyos. Kasi sabi ng balita, nauubos na, natutuyo na ang ganda. O mga bata, alam niyo yung ganda? Ay, hindi nila alam. Gusto niyo maglaro? Diyan kayo pagaling. Yung ang ganda mga bata, kapit-bahay lang natin. Yung mga hindi mga bata, yung ang ganda, kapit-bahay lang natin yan. Diyan sa garay. At doon kinukuha ang tubig, pangmaligo, panghugas ng pinagkainan, panlaba, no? Sa Metro Manila, sa Rizal, at sa maraming mga kabahayan. Kaya pag nauubos ang tubig sa ganda, nako, dyan na mawawalan tayo ng tubig mga bata. Kaya sabi ng mga lolo, lola, naku tayo mag-pray, Lord, paulanin mo. Sinagot naman ni Lord, umuulan na. Palakpakan natin ang Panginoon. Yeah. Yung mala, bumabaha sa Manila, bumabaha dyan sa MRT, ginagawang MRT dyan. Pero, pag maayos po ang ating mga kanal, maayos ang kalsada, may iwasan ang pagbaha. Ayan. Kaya ipag-pray natin yung DPWH, mga bata. Di ba, no? Alam na natin kung ano po nangyari mo. Kaya ipag-pray natin yan. At ang sabi ng Panginoon, ayusin ko lahat ka. Ayan. Kaya yung wala na yan, huwag natin sabihin ng Lord, huwag mo na paulamin. Ang Diyos, pag pinaulan tayo, yan ay blessing! Tandaan po natin yan. Blessing po yan. Yan, kaya sa ating pagtitipon ng umaga, napakalamig, no? Sino sa inyo naka-jacket katulad ko? Ayan. Kaya pagtata mo na natin malamig ang jacket tayo. Ano gusto nyo? Malamig pa init? Yay! Yung sa akin eh, parang kayo na kayo ko. Pero okay lang, ano? Mas malamig, mas okay ba? Oo, sige. At purihin ng Panginoon, nais ko natin iyanam sa atin, mga kapatid. Hoy, mga bata, makinig kayo lalo, ha? Doon sa baba, may lumang piano. Buti na lang, wala sa frames. Kay lumang piano, yun ay binigay sa atin libre. Okay? Ngayon, kagabi, dumating yung technician, yung expert sa piano. Sabi niya, Pastor, maganda pa po ito. At pwede pa pag na-restore. Bagong-bago yan. Parang bagong biling piano. Yan, sagot ang tanong ko eh, sir, magkano po yung retail? Mura lang, 65,000. Restore na po yun. Kaya, ipag-pray natin sa Panginoon na bigyan tayo ni Lord ng 65,000. Kaya sabi mo sa katabi mo, magkutabuhan naman. Ay, di ba? Sino bang gagaling yan? Tayo din. Para sa ating pagsamba, sa ating pagsasama-sama, ay mayroon tayong background na musika mula dyan sa piano. At ipag-pray natin, baka yung katabi nyo, si Ate Eva, mag-uulga. Kaya Ate Eva, magsimula na naman. Ayan. Hoy mga bata, huwag na huwag niyong gagalawin yung piano, ha? Amen ba? O, mga bata, nakikinig ba kayo? Ulitin ko na lang. Ang ulitin ko, ha? Huwag na huwag niyong gagalawin yung piano sa baba. Hindi napakalakas mo sa baba. Yun. Thank you, ha? At para po sa ating mga gawain, tuloy-tuloy po ang ating gawain ng Bible Study. Alas 4 ng hapon, sa pangalang kababayan, every Tuesday. Pag Wednesday naman po, alas 4 ng hapon, makalagian doon sa farm. Thursday, alas 5 ng hapon, ang ating liquid service doon po sa baba. Saturday, ang ating 6 a.m. Dogma's Prayer. At
pagkatapos po nun, mayroon tayong worship clinic. Kasi may nag-request po dyan. Sabi natin, sige, ipagpigyan na natin kasi pag wala na yan, sayang yung pagkakataon. So, after na don't watch, meron tayong worship clinic. Ito po ay para po sa lahat ng gusto maging liturgist, maging ushers, para po sa ating maayos na pagsamba. Worship clinic. At pagsapit ng 9:30 a.m., ang ating pong gawain sa Carissa 6 sa mga bata at sa adult Bible study. 2 p.m. ang ating mga kabataan ay may Bible study. At pagsapit na ikaapat ng hapon ay ang extension class sa tahanan ni Kuya Ed sa Sitio Central. At tayo po ay bumabati ng maligayang karawan kay kapatid na Paul Rowell Cornales. Birthday niya bukas. Ay, nasaan ka? Ayun, nasa likod pala. Mga kapatid, meron po ang patay ng pahayan. Nana, pag-pray mo, na-address na po namin. Ang evangelism explosion po ay nagpapatuloy pero hindi po dito. Doon po sa Christian Solidarity Fellowship, sapagkat nalaman ni Bishop Umali na tayo po ay nagdagos ng maraming sessions ng EE o Evangelism Explosion. Magsisimula po yun sa September 4, matatapos ng November. At ang meeting po ay doon po, maroroon, kasama si Brother Ramon bilang para makijoin sa batch na yan. Uli ng Panginoon, wala na mag-announce, wala na po, tayo din magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Amen. And good morning po sa ating lahat. Tayo po yung at tayo po awitan natin ng happy birthday na nagdiriwang ang kaarawan. Si Rowell, awitan po natin happy birthday. Sabihin po natin, mahal ka ng Panginoon, nawitin po natin, I love you with the love of the Lord. Love
yung awitin po natin, Lord, You Are God. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good, Lord, You are good and Your mercy endureth forever.
pray. Hallelujah. Lord God, we declare praises to you right now. We declare that this is the time to worship you. That this is the place to lift your name. Kaya salamat, Panginoon, sa opportunity na kami ay makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo sa mga oras nito. Pagindamanin mo, Panginoon, ang aming mga buhay, aming mga sarili sa oras nito. Habang kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa mga oras nito. Declare ng ating buong buhay natin ay ating ibinibigay sa Panginoon sa mga oras. Ating mga puso at pananampalataya ay ating ibinibigay sa Panginoon sa mga oras na ito. Hallelujah. Declare that I am Send me and I will go for you to the ends of the earth. Without you on the Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-isa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalunod ito sa hangin. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Inilabutan sa takot ang mga alagad nang nakita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumunod siya, "Halina." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang
lumubog. Panginoon, sagitin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alala? Tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga po kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo po ay makakalimit ang isang awitin na magmumula sa siglos.
Muli natin palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid, sa biyaya ng sa amin at lalo sa atin ng ating koro, hindi alone. Tanging siya lang po sa pagitan ni Jesus na namatay para sa ating makasalanan, nabuhay na magmuli, napahayagan na tayo ay pinagkakaluban ng pag-asa magpasawalang hanggan. Ang ating tagapagsalita po, nung ako po ay pumarito at una ko siya nakita dahil galing abroad, sabi ko, may artista pala dito. Ni Big Soto. Eh, namin yung masawa niya, totoo nga. Ang mukha ni Pauline Luna. Si Prelin. Dahil dapat natin si Prelin. At nakita ko rin sa kanya yung dedication niya sa paglilingkod sa Panginoon sa pagitan ng musika. Mausay siya umawit, magturo ng ating koro at sa ating pong praise and worship team. Subalit, minsan, namimiss natin siya pag at tinetext ko siya, nasang maka. Tumuto. Ayun po. At bagaman napakalayo po ng kanyang tahanan doon pa po sa Garay, no? Sa Ikapilong, bundok. Layo po. Bundok Rala. Opo. Ay siya po yung matyagang pumaparito para po tayo ay sama. Mga kapatid, dahil buwan po ng pagiging mabuting katiwala, ang ating po pinagdiriwang ngayong araw na ito o linggo na ito ay ang katiwala sa oras. Yan. At upang bigyan din ang mensahe ng Diyos, mga kapatid, ating pong pakinggan ang salita ng buhay at dadalhin po sa ating kapatid, Joshua Jan Alvarez. Good morning po sa ating lahat. Before we start, let's pray po tayo muna. Panginoon, hiling po namin yung pagsama, pagbabay sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na muna, Panginoon sa bawat pumutalang sa aming hilig, Panginoon. At gawa mo kayo po makita, Panginoon, sa bawat salita na aking bawat Panginoon. Langit sa Panginoon Jesus. Amen. Ang title po ng aking sermon ay Stewardship of Time. Noong time po na nag-meeting po kami, ang counseling po that time. So, nagtatalaga po ng mga magsasalita. At isa nga po ako doon at binigyan nga po sa akin ng Stewardship of Time. So, yun. So, bago po ang lahat, atin po buksan natin ang Biblia sa Awit, chapter 90, verse 12. Ito po ang sinasabi, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagdamo sa amin ng pusong may karunungan. Ayon naman po sa Awit 31 verse 15a, ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay. Pag sinabi po mong pagiging katiwala ng oras, it refers to the responsible management and utilization of the time na ibigay po sa atin ng Panginoon. Sabi po, it refers to responsible management. Paano po ba yung responsable paggamit ng oras? No? At paano nga po ba i-utilize yung oras na ginagamit po natin sa araw-araw? Ang stewardship sa oras o yung pagiging katiwala sa oras ay ang paggamit ng magiging maayos, tama at may responsibilidad.
Naniniwala po ba tayo na lahat ng oras ay binigay ng ating Panginoon personally sa ating mga buhay ay nagagamit po ba natin ng tama, maayos, at may responsibilidad? Amen po ba yun? Amen. Amen. So, sa pagiging katiwala po ng oras, meron po akong apat na ibibigay po sa inyo paano po ba natin maipapakita yung pagiging isang katiwala ng oras. Una po ay ang number 1, time is a gift from God. So sabi po dito, ang oras ay isang regalo na galing sa ating Panginoon. So according to Psalm 31 verses 15a, ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay. Naniniwala po ba tayo na yung oras na tayo ay mamamatay, oras na tayo ay darating sa mga pagsubok, naniniwala po ba tayo na kapanahunan natin ay nasa Panginoon? Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhay sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pagliba. According po sa Bible. Kung oras ay kaloob ng Diyos, dapat din natin pasalamatan sa Diyos at gamitin ng may kaayusan sapagkat ang oras ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos at marapat na parangalan natin ng Diyos sa panahon na kaloob niya sa atin. Yan po yung sinasabi na regalo ng ating Panginoon na yung oras. Pangalawa, accountability. Paano po ba maging accountable pagdating po sa oras? We will give account of our time to God. Nagagamit po ba natin ng maayos yung oras natin? Nagiging sulit ba yung oras natin sa pagbibigay at pagpupuri sa ating Panginoon? Ayon sa Romans chapter 14 verses 12, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kaniyang sarili. Isang araw ay uusisahin ng Diyos kung paano natin ginamit o kaya inaksaya ang mga oras na ipinagamit niya sa atin. Yung mga oras po ba na ipinagamit sa atin ng Panginoon ay ginamit po ba natin sa tama o ginamit po natin sa mali? Naging accountable po ba tayo sa ating mga oras? So that's an accountability po na sinasabi. Pangatlo, redeeming the time. Make the most of every opportunity. Sabi po dito, samantalahin po natin ang panahon na meron tayo. Paano po ba natin sasamantalahin? Yung oras po ba natin ay gagamitin lang po ba natin sa masama? Ang oras po ba natin ay gagamitin lang po natin po ba sa walang kwentang bagay? O yung oras po natin ay gagamitin natin sa kalwalhatian ng Panginoon? O ang oras po ba natin ay gagamitin natin sa pagbibigay ng talento, pag-awit, pagsamba sa ating Diyos sa buhay? Sabi mo sa Colosas 4:5, magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas na inyong samantalahin ng panahon. Ibig sabihin po nun, kapag tayo po ay nasa labas at tayo po ay mananampalataya, atin po ikalat ang salita ng Diyos. Gawin po natin opportunity yung ating mga kaibigan, gawin po natin opportunity yung ating mga group of people to share the gospel. Huwag natin sayangin ang oras ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Bawat oras ay mahalaga. Di tayo makakagawa ng ating sariling panahon at sariling orasan.
Ang oras ay mahalaga, kaya huwag gamitin ang oras sa kung ano-ano lamang. Pang-apat, prioritization. Ano po ba yung priority natin? Focus on eternal things, not temporary. Huwag po tayo mag-focus sa temporary lamang na meron tayo dito sa mundo. Kundi tayo ay mag-focus sa kung ano yung gusto ng Panginoon na gagawin natin sa mundong iba. Kung ang mission mo ay maghayag ng salita ng Diyos, yun po yung ating i-prioritize. Kung ikaw ay magaling sa pag-awit, pagsayaw, pagtugtog, ibigay mo sa Panginoon. Bawat isa po ay may regalo sa ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay gamitin po natin ng tama. Gamitin po natin ng may tamang oras. Maraming paraan ang pagiging katiwala ng oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. Una, ay ang pagtutok sa mga prioridad. Yun nga po yung pang-apat na sinabi. Ano nga ba yung priority natin? Una, pamilya, trabaho, pag-aaral, at paglilingkod sa Diyos. Dapat sa mga sinabi ko po, dapat lagi po tayong may oras para po sa pangunahing gawain na meron po tayo. Lalo-lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, pagpaplano ng oras. Para po magamit natin ang ating mga oras na maayos, planuhin po natin. Gumawa ng schedule upang magamit natin ang maayos, maigi. At unang-una sa pagpaplano ay ang gawain ng Panginoon. Sabi nga po, diba, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna mo ang Panginoon sa plano mo, lahat ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pangatlo, pag-iwas sa pagsasayang ng oras. Iwasan ang pagsasayang ng oras sa mga bagay na hindi mahuluhan. Iwasan po natin ang paggamit ng oras sa hindi naman dapat. Pagkos, gamitin po natin ang oras natin para magbigay ng pagpapahalaga sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, lalo-lalo po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pang-apat po, pagkakaroon ng disiplina. Dapat meron po tayong disiplina sa paggamit ng oras. Dapat marunong tayong mag-no. Hindi sa lahat ng oras kailangan po natin mag-yes. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, tayo po ay laging mag-yes. Dahil ito ay paggamit ng oras na maayos, maibig, upang makamit ang mga layunin ng ating Panginoon. Number 4, ang Panginoon po ay nagpahinga sa ikapitong araw. Tayo rin po dapat ay marunong magpahinga. Number 5 po, magpapahinga. Huwag po natin kalimutan magpahinga at magkaroon ng oras para sa sarili. Huwag po natin abusuhin ang ating mga sarili. Maglaan ng oras sa pamamahinga at mag-relax din naman kung kinakailangan para hindi po tayo maupos katulad ng kanina. Alam po natin ang araw at oras ng pagpasok sa trabaho. Iniiwasan po natin na umabsent o kaya ilagay. Alam natin ang araw at schedule sa pagpasok sa paaralan, ayaw lumiban, ayaw naman sa klase. Alam din po natin ang araw at oras ng mga appointment natin.
Di ayaw po natin sumira sa araw at oras ng usapan. Alam po natin lahat ng araw ng linggo ay para sa Panginoon. Huwag po natin kalimutan ang araw na yan. Huwag ipagpapalit ang araw ng pananambahan sa anumang appointment na meron sa labas. Tanggihan ang anumang lakad kapag araw ng linggo kung alam po natin makakasagabal sa pagsamba sa Panginoon. Kung tayo rin po ay sumasamba, ay hindi maganda na lagi na lamang tayong late. Gawa ng paraan na maging maaga sa pagsamba, pag-isipan, pag-aralan, at pagsumikapan na huwag bastahin ng oras, lalong-lalo na pagdating sa gawain ng Panginoon. Pagpalain pa tayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Dako po tayo sa pagkakalaog ng ating mga ipagmuhat at pasasalamat. Aming Diyos, tanggapin niyo po ang mga kaloob na ito, ang mga pangako, ikapo at pasasalamat. Ito ay pagtugon dahil sa inyong kagandahan, Lord. At salamat sapagkat pinagpalang po kami sa mga nakaraang mga araw. At salamat sa mensahe na aming narinig. Dalangin namin na ang mga kaloob na ito ay maging bahagi sa mga gawain upang isulong ang pagbahagi ng mabuting balita sa lahat ng tao. Pagpapala sa bawat mag-isa sa pagkakaloob ngayong umaga. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At manitili po tayo sa pagkakatayo at awitin natin ang huling awit, How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I was under the words thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder.
How great thou art, how great thou art. And through the world, and for its place I wonder, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son sparing, sent Him to die, I start and thank Him. That on the cross, burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And Christ shall come, His shadow acclamation, and take me home. What joy shall fill my heart. Then I shall bow, humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mga kapatid, ito yung pagkakataon upang tayo po ay makalapit sa ating Panginoon. Sino man po sa ating mga kaibigan, hali po kayo dito sa harap. Kung kayo man po ay nanghihina at may mga karamdaman, hali po kayo dito sa harap at sama-sama po natin ilapit. At magtiwala sa kakayahan at kapangyarihan ng ating dakilang Panginoong Kristo. Gayun din kung tayo po ay may mga pasasalamat sa mga bagay at mga katugunan ng Diyos sa ating mga naipanalangin sa loob ng isang linggo. Hali po kayo mga kapatid, sama-sama namin natin mga pasasalamat na ito. Maging ang ating bansa ay ating patuloy na ilapit sa ating Panginoon upang ang pagkakasundo, ang pagkakaisa, at ang isang layunin na iyangan, isulong ang bansang ito sa mas mataas na antas ng ekonomiya upang ang lahat ng mga mamayan ay tunay na makaranas ng masaya, payapa at saganang pamumuhay. Tayo po ay sama-sama manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, basta niyo po ang inyong mga anak na lumapit, maging sila po nakaupo at nakatayo. Nasa amin pong paglapit na ito, humihiling po kami ng patuloy na kalakasan, kagalingan, sapagkat sa mga panahon na kami nanghihina, sa mga panahon na mayroon po kami nararamdaman, Ikaw, O Diyos, ang una naming tinatawagan, sapagkat kayo ang tunay nagmamahal.
dalisay ang iyong pag-ibig at palasakit sa amin. At nasa iyong kamay ang tunay na kapangyarihan. Lalo pa paano yung bulag ay nakakita, yung bingi ay nakarinig, yung patay ay yung binuhay. Wala pong imposible, Panginoon, sa inyo. Kung kayo nabuhos ang aming pagtitiwala na kayo ang lilikha, kayo ang gagawa ng kagalingan at kalakasan sa inyong mga anak na ngayon ay lumating. Gayun din po sa mga kahilingan ng bawat isa. Kung ano man ito, Panginoon, ito man ay personal, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, maging ang mga estudyante ay isinasama namin, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Lord, tunay na kayo ang Diyos na hindi nagpapabayan. Tunay na kayo po ang tumutugon sa inyong pangako, Panginoon, na you will provide. Kaya po yung piano na amin po tinanggap na libre, doon dinadalangin namin ang inyong kalooban. Siyempre, Panginoon, kailangan po ito sa pagsamba. Nangangailangan po kami ng 65,000 upang ito ay ma-restore sa angking ganda at angking mahusay na tunong. Panginoon, po ito para sa iyo. Ito po ay para sa pagsamba. At din ay ang dinadalangin ang aming minamahal na bansang Pilipinas. Panginoon, sa panahon ito ay patuloy po ang sigalot, patuloy po ang maraming mga ahalitan sa Senado, sa mga namamahala sa aming bayan. Lord, pahupain niyo po yung ganitong mga nangyayari. Ang Panginoon, dinadalangin po namin ang simbahan ng Puno Bulacan, Filipino Evangelical Methodist Church. Sa mga gawain niya po sa aming balikan. Ang ganda din ang aming pong evangelism explosion na gagawin po sa September 4 at pagtatapos ng November 2026. Nawa ang aming pong mga kasama na tulungo doon, bigyan niyo po kami ng lakas na doon, bigyan niyo po kami ng talino, karunungan, matibay na pananampalataya, pagtitiwala na may babahagi po namin yung napakagandang proseso, sistema kung paano magbahagi ng mabuting balita. At din sa kapatid na Paul Over Fornales, birthday niya po bukas, Panginoon. Ang kanyang pag-aaral, dinadalangin namin matapos ng Panginoon. Makagraduate siya, magkaroon ng magandang hanap buhay. Nang sa gayon ay maranasan ng aming kapatid na ito ang inyong pangako. Lagi niyo po siya iingatan. Lagi niyo po siya pagkakaluban ng kalakasan at kalusugan. At kayo din, Diyos, Panginoon, sa iba pang mga panalangin namin, na hindi man namin lalangin, kalos po, alam niyo po ang lahat ng ito. Sapagkat ang lahat ito ay amin dinadalangin sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Mga kapatid ko, minamahal, patuloy natin tanggapin ang pangako ng ating Diyos sa mga nasa langit, ang kanyang biyaya, basbas at pagbabala. Bagay ang pangako ng ating dakilang Panginoon Kristo, ang kanyang pag-ibig, pagmamahal at pagliligtas sa atin. Ang pangako ng Banal na Espiritu, ang kanyang pagsama, pag-alalay at pagbutisan. Sumapit lahat sa inyong mga tahanan at sa inyong mga anak buhay mula ngayon at magpakailan kailanman. Amen at Amen.
sa gipan nila eh. Kita pa rin lahat yan, oh.